Hello mga kamestro, welcome back again to our channel. So ito na nga, after natin ma-recover yung ating YouTube channel sa pagka-hack sa atin last week. So ito yung first time ngayon na magba-vlog tayo. So pagpasensyaan nyo ako kung hindi ako masyadong nakakapag-vlog for the past months dahil medyo may inasikaso rin ako, no? Lalo na nung month of September or before the month of September. So ngayon, try natin na makapag-vlog, no, para makita naman natin kung okay na nga ba yung pag-recover natin ito ating YouTube channel na kung saan ay nahack ng nakita namin doon sa details ay foreigner yung nag-hack, no? And nag-iba yung pangalan ng ating YouTube channel. So ngayon, gusto ko lang magkwento dahil meron akong talk actually ng 7:30 o 7:45 pero 7:30 ako dapat papasok sa Zoom ng UAPGA sa kanilang laro, no, or Learn Architecture Out of the Box. So habang nag-aantay ako sa kanilang time or slot na binigay sa akin, so gusto ko muna magipagkwentuhan sa inyo sa gabi ito. Nung nakaraan, nagpunta ako ng La Union. Na-invite ako ng ng United Architects of the Philippines, La Union. So, regards nga pala, no, sa mga members and officers, especially doon sa mga umattend sa aking talk sa UAP La Union. So, La Union chapter. And shout out din doon sa mga kaibigan natin sa vegan, no? Kasi nagpunta pa ako ng vegan before ng talk ko ng hapon sa La Union, and na-meet natin doon sa vegan si Architect Esther, yung chair ng Committee on Bylaws ng UAP, and yung dean ng UNP, no? University of Northern Philippines, si Dean Fatima Rabang, and some architects na based doon sa vegan and attendees doon sa seminar din ng PCU Environmental Planning Conference. So regards sa inyo lahat, and regards doon sa nakilala kong isang engineer, no, na zoning engineer yata siya ng Pangasinan, no, si Engineer Karen. So shout out sa inyong lahat, at kung sino pa yung hindi ko nabati rito, no, at na-meet ko doon. So kasama na kayo, no, shout out sa inyong lahat dito. So thank you, no, sa pag-accommodate sa amin doon sa La Union, and we enjoy during that time na nag-stay kami doon sa inyong lugar. And of course, special shout out pala sa president ng UAP La Union, and of course sa kanilang past chapter president, sa kay Architect Marlon Niduasa. I don't know kung tama yung pagkakabanggit ko ng family name. So nung nandun ako sa La Union, ang aking topic ay Design and Build Services by Administration. And ang quote doon ay, what is ethical and what is not. So before that, the invitation by Architect Marlon is about sana sa topic ng RA 9266. So sabi ko, hindi na natin pag-uusapan yan, no? Kasi parang hanggang ngayon problema natin yung implementation na yan. So doon na lang tayo sa topic na kung saan ay more beneficial sa practice ng mga architects, lalo na yung mga young architects. So I deliver my topic about design and build by administration that really deals with the design and build by administration by architects. No, kasi di ba, even sa aking YouTube channel, meron akong discussion din in design and build services, and dinifferentiate natin what is the design and build services by a contractor and design and build services by administration, or in guaranteed maximum cost by architects. Kasi malaki yung pagkakaiba nun, no? And during that time na nagbigay ako ng mga lectures, and during question and answers, no, in fact during consultation din ng mga private consultancy ko, I really discover na talagang hindi na ituturo ng maayos sa mga academic institutions natin ngayon on what is really the correct practice of design and build services by administration.
So may problema tayo dyan. So mostly sa mga question and answers, ang takbo ng kanilang questions leading towards they are practicing design and build like a contractor and not design and build by administration like an architect. No? Kasi sinasabi ko palagi, ang role ng isang arkitekto sa design and build by administration ay representative ng owner, or the architects acts in behalf of the owner to manage and administer the build aspect of the building or the house that is putting himself or herself to the shoes, no? Putting himself or herself to the shoes of an owner. So, ganun yung concept dapat. No? Na parang ikaw yung may-ari noon dahil wala yung may-ari dyan, ikaw ngayon yung magpapatakbo in behalf sa owner. No? Parang siya yung attorney in fact ng owner. Kaya nga sinasabi sa ating Code of Ethics na lahat ng resibo ay kailangan mong ibigay sa owner for replenishment sa paghingi ng panibagong budget for the next activity. So, ibig sabihin, it is really the owner who financed the project. Minamanage lang ni architect yung activity, minamanage ni architect yung finances, and nire-report ni architect yung finances sa owner, ultimo 5. No? Nire-report ni architect yun. Walang interest si architect sa pera ng kliyente. Kasi mayroong separate na administration fee or kumbaga equivalent sa supervision fee or management fee na naka-charge sa kay owner, labas doon sa project cost na intended lamang sa structure. And then, revolving fund ang pinapaikot galing sa kliyente. Pero kung hindi kaya ng kliyente, dahil sinasabi niyang wala akong sufficient money capable to do it, na tayo ang magpapagawa at tayo magpa-finance dahil maglo-loan pa ako, then that's the time na magre-refer tayo na, sige, kuha tayo ng contractor. Doon papasok ngayon yung practice ng contractor, to which the contractor receives primarily on the first stage of the execution of the project, a down payment doon sa construction stage. And after that down payment ng owner, for example, 25 to 30%, the rest of the expenses shall be taken from the pocket of the contractor. And later on, billed by percentage progress or in a monthly progress accomplishment billed to the client. So, yun yung pagkakaiba. And most of the architects na nakausap ko and nag-consult sa akin, even sa mga talks, their practice really is a practice of contracting to which the same practice of what a contractors do in accordance dapat ng RA 4566, and they were governed usually, pag gumawa yung owner ng consultant, they were governed now by UAP Document 301, kung yan ang gagamitin ng consultant ng owner, or CIAP 102, yung Uniform General Conditions of Contract. Yung UAP General Conditions of Contract and CIAP 102, pag yan ay design and build services by architect, by administration, representing the owner, putting himself or herself in the shoes of the owner, hindi yun applicable sa kanya. Kasi siya mismo ang nagmamanage doon. At the same time, siya nag-hire ng lahat ng empleyado, ipapakontrata niya ng piecework. No? Yun ang scenario. So, hindi yon ang turo ngayon ng karamihan. Ang turo ngayon ay pang-contractor, lalo na pagka ang isang graduate, halimbawa, ay nag-apprentice sa isang construction firm. Ang nagiging mindset nila ay bilang isang contractor at hindi bilang isang architect
na nagdi-design and build by administration. So, yun yung isang aspeto na dapat baguhin dahil yun talaga ang practice ng architect. No? Hindi dapat tayo naglalabas ng pera dahil administrador tayo ng kliyente. No? Kasi nagpapatayo yung kliyente ng bahay, ibig sabihin meron siyang budget para dyan, papaikutin lang natin sa project. And advantageous yun on the part of the owner. No? Pag contractor ka, siyempre, no, iba yung system ng costing, no? Kasi pag contractor ka, pag nag-bid si contractor, no, pag nag-costing sa per square meter, sasabihin niya, kasi may elegant yan, 32,000 to 35,000 per square meter. May built-in profit yon, may overhead yon. Pagka sa arkitekto, dapat tanggal ang built-in profit. Bakit? Wala kang kita doon. Ang built-in profit mo dapat kinonvert into architect's fees as administration fees. Kaya mas ma-maintain dapat ang quality kasi wala kang habol doon sa pera ng kliyente. So, yun yung mga napapansin ko during the time na nag-talk ako nitong design and build services by administration. Kaya minsan, nakikita ko sa social media, sinasabi, walang hiya yung client ko, hindi ako nakabayad, hindi ako nakasingil, etc., etc. Ang tanong doon, bakit ka hindi nabayaran? Nagpaluwal ka ng pera. Ibig sabihin, kung yan ang problema mo, naging contractor ka, hindi ka arkitekto. Kasi naglabas ka ng sarili mong pera. No? And binibill mo kay client yung progress mo, may profit ka doon. No? So, dapat hindi ganun ang mindset. Okay? So, sana nakatulong na naman itong discussion natin at sana ma-realize ninyo ano ba talaga yung pinapractice mo. Pang-architect or pang-contractor. Kasi kung ang practice mo pang-contractor, dapat hindi ka na nag-aral ng architecture. Sayang yun. Kasi kahit hindi ka arkitekto, pwede ka mag-contractor. So, yun lang yung ma-share ko sa inyo sa gabing ito, mga kamestro. And sana makatulong ulit. Magandang gabi sa lahat.